We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunara Gasang. Hindi nagmatch ang ilan pang hibla ng buhok na na-recover sa abandonadong SUV sa Batangas City sa DNA profile ng magulang ni Catherine Camilon ayon sa CIDG. Samantala nakatakdang humarap sa piskalya ang pulis na pangunahing suspect sa pagkawala ni Camilon sa December 19 at January 9. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ivy, inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang posibleng makuhanan ng biological evidences na posibleng mag-match sa mga DNA samples na nakita sa pulang SUV. Matapos ang isinagawang forensic investigation ng mga otoridad sa ilang biological evidences na nakuha mula sa abandonadong SUV na ayon sa mga testigo ay pinaglipatan kay Catherine Camilon, may iba pang hibla ng buhok ang nakuha mula sa sasakyan na hindi nagmatch sa DNA profile ng mag-asawang Rosario at Relmer Camilon, ang mga magulang ng nawawalang guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Tingin ng CIDG-4A posibleng ang mga hiblang ito ay sa mga lalaking umano'y naglipat kay Catherine sa sasakyan. Meron pang continuing processing doon sa red and other hair strands. Yan ang patuloy na na-exploit nating forensic unit as to whom those other hair strands belongs. No? Kami naman dito ay nag-aantay pa rin sa result ng exploitation and examination ng forensic group. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng forensic unit ng Camp Crame hinggil dito. Samantala, sa December 19, 2023 at sa January 9, 2024 nakatakda ang preliminary investigation sa pagkawala ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Inaasahang haharap sa piskalya ang itinuturing na pangunahing suspect na si Police Major Alan De Castro. Wherein the complainants, including the witnesses, will appear before the prosecutor's office to affirm their statements given to us dito sa CIDG-4A. And that will be the process, and it will be followed on the January 9, 2024 na another hearing. Depende po yan sa gaano itatagal yung preliminary investigation para makita kung meron bang probable cause. Pinaghahanap pa rin ng otoridad ang driver bodyguard ni De Castro na si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa. Samantala, sinampahan na rin ng kasong carnapping ang dalawa pang sibilyan na huling may-ari ng SUV na gamit ni Camilon bago siya mawala. Tikom umano ang mga ito kung paano napunta kay Catherine ang sasakyan. Sinampahan ng Highway Patrol Group yung mag-live-in partner na taga Rizal. They were the ones who executed a deed of sale between the registered owner with deed of assumption dun sa mortgage financing or payment. Hinahanap pa rin ang nasabing SUV. Nananatili naman sa restrictive custody ng Police Regional Office Calabarzon si Police Major Alan De Castro. Ivy, ayon sa CIDG-4A, nakapagpasa na ng counter-affidavit si Police Major Alan De Castro na nakatakdang humarap sa piskalya sa December 19 para sa nakatakdang preliminary investigation na may kaugnayan sa kaso ng pagkawala ni Catherine Camilon. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Denise Abante.
Natumba ang 4 na poste ng kuryente sa National Highway sa Lipa City matapos mabangga ng isang kotse. Ang isa pang truck nadamay. Samantala, nawalan din ng supply ng kuryente ang ilang lugar sa lungsod dahil sa insidente. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Humambalang sa gitna ng National Highway sa bahagi ng Barangay Tambo sa Lipa City ang mga kawad ng kuryente matapos matumba ang 4 na poste ng Batelec 2. Ayon sa CDRRMO na unang rumisponde sa lugar, pasado alas 4 ng madaling araw kanina nang mabilis na dumaan ang isang kotse sa lugar na bumangga sa poste, dahilan para madabay ang 3 pang poste. Bali, minor bruises lang naman po yung natamo. At dinala po sa ating pinakamalapit na ospital. Nadamay din ang isang truck na nabagsakan ng isa pang poste ang likurang bahagi. Laman ng truck ang 600 sako ng mais sa gagawing feeds at patungo raw sana sa bayan ng San Jose nang mangyari ang insidente. May narinig kaming sumabog dyan. Lakas na pagsapok. Lumingon yung pahinante ko. Nakita niya, unti-unti bumabagsak yung mga poste. Hindi pa namin alam na meron palang bumanggang kotse dun sa likod. Malakas rin daw na putok ang narinig ng ilang mga residente bago sila mawalan ng kuryente. Pagbangga naman kasi sumabog, tapos yun, lumabas na kami. Ganun na, nakita namin nakaano dyan. Hinaano ng aking hipag, ay di tinulungan, tumawag ng mga rescue. Dahil sa nangyari, ilang lugar sa lungsod ang pansamantalang nawalan ng supply ng kuryente. Within this day, partially, ililipat muna namin ng source ng kuryente, aring kabilang side na ito. Tapos aring the rest, pipilitin namin siyang mapailawan kaagad. Kung makikita nyo, madaming transformer ang kasama sa pagbaksak. Kung napansin nyo kanina, may mga basag na tayong poste na concrete na kailangan ng halitan po kaagad. Nagdulot rin ito ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Ayon sa Batelec 2, may pananagutan ang driver ng kotse sa insidente. Lahat ng cost na na-incur, lahat ng damages, ay siya ang magsosolder. Ano pa? Kukumpunehin muna ni Batelec kaagad. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makipag-ugnayan sa driver ng kotse para sa kanyang panig. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente habang nakatakda namang mag-usap bukas ang driver ng truck at kotse. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nasa mahigit 900 pa lang ang mga nakapagsumite ng SOSE sa Batangas City 2 araw bago ang deadline sa November 29. Ang COMELEC nanindigang wala ng extension ang filing ng SOSE. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Paigsi na ng paigsi ang araw para makapaghain ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ang mga tumakbo nitong Barangay SK Elections 2023. At 2 araw bago ang deadline sa November 29, humigit kumulang 900 pa lamang ang natatanggap na SOSE ng COMELEC Batangas City. Aminado ang opisina, malabo nang makapagsumite ng SOSE ang mahigit 3,200 na kumandidato. No. Ang winner niya, mga one-type. Okay. We're looking for the winner. Siguro yung mga natalo daw, tinatanong ko sila. Kung natalo, maayaw, alam mo yun. Kahit pa raw sa kalahati ng kabuang bilang ng official candidates, hindi na rin inaasahang makakapagpila. Hard at soft copy dapat ang paghahain nito. Ibig sabihin, may form na isusumite sa opisina at meron din dapat na nakasave sa flash drive. Paglilinaw rin ng ahensya, tatanggapin ang mga SOSE na naka-handwritten. Handwritten is accepted, although they discourage. But if it's handwritten, pwede dapat tanggapin handwritten. Naninindigan din ng komisyon, hindi na nakikitang palalawigin pa ang SOSE filing. Dadaan pa raw kasi sa unbank session o proseso para mapagdesisyonan kung may extension. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Natagpuan ang putol na paa ng tao sa baybayin ng isang barangay sa Calatagan, Batangas. Isinasagawa naman ng SOCO ang DNA sampling para sa natagpuang bahagi ng katawan ng tao. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Sa dalampasigang ito ng Barangay Bagong Silang, Calatagan, Batangas, natagpuan ng isang roving lifeguard ng isang beach resort ang putol na paa ng tao pasado alas 10 ng umaga nitong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya, itinawag ng isang konsehal ng barangay ang insidente na kaagad nilang nirespondihan. Pagdating ng mga otoridad sa lugar, tumambad sa kanila ang maputi na at kulubot na putol na paa. Sa tingin ko po ito ay sa adult na po ito kasi medyo malaki-laki na po yung paa niya at tingin ko po ay ito ay sa isang babae. Katingin ko lang po hindi pa po ako sigurado, wala pa po kami matibay na ebidensya. Pero sa hugis po at sa balat
ay tingin ko po sa babae. Or baka lang po ito ay sa epekto ng dagat, ay kaya po ito yung puting-puti. Kasalukuyan ang nasa isang punerarya sa Kalatagan ng natagpo ang paa ng tao. Kumuha na rin umano ng mga DNA samples ang Soco Batangas para dalhin sa forensic unit ng Camp Crame. Pansamantala munang ilalagak sa punerarya ang natagpo ang paa habang nagpapatuloy ang investigasyon ng otoridad. Abiso naman ang pulisya sa mga residente. Basta po may mga ganyang bagay, ay agad niyo pong i-report sa amin at ang kapulisan po ng Kalatagan sa inyo pong pangunguna ay mabilis pong re-responde sa ganitong mga pangyayari. At sana po tayo ay magmatsyag kung ano po ang nasa kapaligiran natin. Huwag po kayong magdadalawang isip na i-report sa amin para po ma-action na natin. Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Matapos ang sunod-sunod na rollback, bahagyang taas presyo naman ang mararanasan sa mga produktong petrolyo bukas, November 28. Asahan ng 20 hanggang 50 centavos sa dagdag presyo sa kada litro ng diesel, 30 centavos naman sa kerosene at gasolina. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ang dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang planong pagbawas ng produksyon sa langis ng mga miyembro ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, November 28, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Rosario, Batangas. Magsisimula ito 1:00 ng madaling araw hanggang 4:00 ng madaling araw. Samantala, sa lungsod naman ng Tanawan at bayan ng Mataas na Kahoy, Batangas, mawawalan din ng kuryente na magsisimula ng 8:30 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Bunsod ng construction ng mga tapping pole at stringing ng mga conductor, kaalinsabay ang paglilipat at pagtatayo ng mga poste na apektado ng road widening projects. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pa na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasawi ang isang lola kabilang ang 5 apo matapos matrap sa nasusunog na bahay sa Candelaria, Quezon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ito na marahil ang pinakamalungkot na pagsalubong sa Pasko ng isang pamilya sa Barangay Masalukot 1, Candelaria, Quezon. Matapos masawi ang 6 sa miyembro ng pamilya nang lamunin ng apoy ang bahay nila madaling araw nitong Sabado. Kabilang sa namatayang 69 anyos na lola at mga apong 21 anyos at 18 anyos na babae at 3 minor de edad. Ayon sa otoridad, natrap ang mga biktima sa loob ng isang kwarto sa second floor ng bahay. Yung pong mga bata ay naiwan makahiga sa kama. Yung pong matanda at saka yung pong mga dalaga na ay nasa sahig na po, nakahilata na po sa sahig. 2 naman ang nakaligtas sa trahedya. Na-suffocate umano ang mga nasawi sa kapal ng usok na bumalot sa bahay. Gawa sa light materials ang malaking bahagi ng bahay kaya mabilis umano itong nilamon ng apoy. Yung pong survivor nila ay mother po ng 4 na dalaga, and then yung isa po ay kapatid po nung isa. Lumabas po itong mother, di nakala po niya kasunod na yung mga anak. Ngayon ay di bumalik pa siya sa loob pero hindi na niya nakayang iligtas yung mga anak niya. Hindi pa tukoy ng BFP Candelaria ang sanhi at pinagmula ng apoy. Hindi pa rin umano nila makuhanan ng iba pang detalye ang kaanak tungkol sa insidente. Sinusubukan pa rin makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng mga nasawi. Tinatayang 1 milyong piso ang pinsala sa sunog. Patuloy ang pagsisiyasat ng mga otoridad. Samantala, nagpaabot na rin daw ng tulong ang LGU sa kaanak ng mga nasawi sa sunog. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Nalunod ang 33 anyos na construction worker sa ilog sa San Nicolas, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nauwi sa disgrasya ang dapat sanay pahinga ng ilang construction workers sa Barangay Poblacion, San Nicolas, Batangas nang malunod ang isa sa kanilang kasamahan na kinilala na si Rollins Bumadang, 33 anyos, tubong Ifugao at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Poblacion. Sa investigasyon ng pulisya, umaga pa lamang noong Sabado nang magkayayaan ang ilang trabahante ng ginagawang riprap sa nasabing barangay na maligo sa Pansipit River. Ang biktimang si Rollins kumuha lang daw ng kangkong sa kabilang bahagi ng ilog ngunit bigo ng makatawid pabalik. Agad namang humingi ng tulong ang katrabaho ng biktima nang mapansing hindi pa nakakabalik ang kasama. Tingin ng otoridad, posibleng tinangay ng malakas na agos ng tubig sa ilog ang biktima. Allegedly ay wala silang pasok at sila ay nakainom ng kaunti. Nahirapan na siyang lumangoy pabalik. Siguro ang assessment namin doon ay dahil may hawak-hawak siya na gulayin sa kabilang kamay niya. Medyo nahirapan siyang tawirin yung ilog dahil malakas yung current. Narecover ng Coast Guard San Nicolas ang katawan ng biktima sa malalim na bahagi ng ilog. Nadala pa sa pinakamalapit na ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Sa ngayon, nasa isang punerarya pa raw sa nasabing bayan ng mga labi ng biktima habang hinihintay ang mga kaanak mula sa Ifugao para iuwi ito. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog na makuhan ng pahayag ang pamilya ng biktima. Abiso ng mga otoridad sa publiko. Kung hindi natin kabisado yung lugar, lalo na sa mga dagat at ilog, ay huwag natin na tangkain na maglangoy ng malayo. Yung ilog po, kung titingnan natin yung kalmado. Pero yung sa ilalim niya, napakabilis ng current ng tubig po dyan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Binaha nitong weekend ang nasa 10 barangay sa Nauhan Oriental, Mindoro. Samantala nakaranas din ng pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan ng Quezon dahil sa ilang araw na pag-ulan. Narito ang report ni Paul Hernandez. Rumaragas ang tubig baha ang sumasalubong sa mga motorista sa bahaging ito ng kalsada sa Barangay Pinagsabangan 2, Nauhan Oriental, Mindoro nitong Sabado. Nangangahas na tumawid ang tricycle na ito sa gabinting taas ng tubig baha pero hindi rin kinaya kaya tumirik. Ayon sa MDRRMO Nauhan, nasa 10 barangay ang apektado ng pagbaha na dulot ng naranasang pag-ulan. Hindi naman tuloy-tuloy ay pabugso-bugso ang ulan. Pero may timang kaulapan. May mga pamilya na rin daw na pansamantalang tumutuloy sa barangay hall dahil sa pagtaas ng tubig. Inaalam pa ng Local Disaster Management Team ang kabuang bilang ng pamilya. Ang PDRRMO Oriental Mindoro patuloy ang monitoring sa pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog sa probinsya. Humupa na rin ang baha sa ilang lugar sa bayan at nakabalik na rin sa kanilang mga bahay ang mga lumikas na residente. Sa Atimonan, Quezon naman, mataas na tubig bahari ng namerwisyo sa ilang residente nitong weekend. Pinasok pa ang loob ng bahay ng ilang residente sa Barangay San Andres, Labac. Sabi ng MDRRMO Atimonan, 17 barangay ang binaha bunsod din ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Mas magrabe pa sana to sir kung high tide. Wala naman pong hangin, talagang napakaraming ulan lang po. Itinaas na ang gamit sa loob ng bahay na ito sa Concepcion, Plaridel, Quezon nang pasukin din ito ng kulay putik na tubig baha. Nananawagan naman ng tulong ang ilang residente dahil hindi na raw naisalba ang ilan sa kanilang mga gamit na nalubog sa baha. Mataas na baha rin ang naranasan sa Gumaca, Quezon. Sa abiso pa nga ng Gumaca Water District, pansamantala munang pinutol ang supply ng tubig sa mga kabahayan dahil sa paglabo umano ng tubig. Walang bagyo pero ayon sa Weather Bureau na Pag-asa, ang pag-ulang naranasan ay dulot ng pinagsamang hanging amihan at shear line na umiiral sa kalakang Southern Luzon. Samantala humupa na ang baha sa mga nabanggit na lugar pero pinaaalisto pa rin ng mga otoridad ang mga residente lalo't nakararanas pa rin ng mga pag-ulan. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Umabot sa 30 volcanic tremors ang naitala ng PHIVOLCS sa Bulkang Taal base sa kanilang 24 oras na monitoring. Tumagal ito ng 2 hanggang 4 na minuto. Samantala sa pinakahuling tala, umabot sa 7,608 na tonelada ng sulfur dioxide ang ibinuga ng bulkan. Umaabot naman sa 900 meters ang taas ng plume nito na napadpad sa direksyon ng Timog Kanluran. Mahigpit pa ring ipinagbabawal ang paglipad ng anumang aircraft sa tuktok ng bulkan. Pinag-iingat din ng otoridad ang publiko sa posibleng biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions, volcanic earthquakes at maninipis na ashfall. Nananatili pa rin sa alert level 1 ang bulkan ayon sa ahensya, kaya hindi pinahihintulutan ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater nito at sa daang Castilla Fissures.
Magsisimula na bukas, November 28, ang semi-finals ng NCAA Season 99 Men's Basketball. Sa unang laro, maghaharap ang nasa ikaunang pwesto at twice to beat na Mapua Cardinals. Laban sa kupunang humabol para makapasok sa Final Four ang Benil Blazers. Ito na kaya ang pagkakataon na makabawi ang Benil Blazers o magpapatuloy ang pag-angat ng Mapua Cardinals? Samantala, susundan naman ito ng tapatan ng nasa pangalawa at ikatlong pwesto, LPU Pirates kontra San Beda Red Lions. Ang Pirates meron ding twice to beat advantage na susubukang tanggalin ng Red Lions. Sino kaya sa dalawang koponan ang magwawagi? Abangan lahat ng yan bukas simula 1:30 ng hapon live sa GTV. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patuloy na inaalam ng otoridad ang pinagmula ng tumagas na bunker oil sa pier sa San Jose Occidental, Mindoro. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ginamitan ng oil absorbent pads ng mga kawani ng Philippine Coast Guard o PCG Occidental Mindoro ang pagkolekta sa tumagas na bunker oil sa pier sa San Jose Occidental, Mindoro. Hindi pa matukoy ng PCG kung saan nagmula ang langis na kumalat sa tubig dagat. Sa tansya ng PCG, 30 litro ng maitim at mabahong bunker oil ang tumagas. Isa po itong type ng oil or persistent oil na kung saan ito ay usually nanggagaling sa mga industrial facility o kaya sa mga makina. So ang karakteristik nito ay hindi po agad ito nawawala o maaaring magpalutang-lutang lang po ito sa ibabaw po ng ating dagat. Nakolekta rin ng mga otoridad ang mga kontaminadong oil debris sa dagat. Nagsagawa na rin ng inspeksyon ng otoridad sa mga baybayin sa bayan para matiyak na hindi nakarating dito ang oil spill. Isolated case lamang daw ito ayon sa PCG Occidental Mindoro. Nalinis na rin daw agad ang bahagi ng katubigan kung saan nakita ang langis. Makapal po kasi itong type ng bunker oil kaya po medyo masangsang po pag nalagap po ng mga tao. Isinasagawa na ng mga otoridad ang pagsisiyasat para malaman kung saan at paano nagsimula ang oil spill. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang rider na motorsiklo matapos masalpok ng kasalubong na SUV sa Batangas City. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Balik ka namin! Huwag mo kami papabayaan! Bibigyan mo kami ng lakas na mahilig ka sa kanimo ka marunong na sabag! Walang tigil sa pag-iyak ang 67 anyos na si Nanay Rufina sa sinapit ng kanyang 33 anyos na anak na si Samboy Alo matapos mabangga ng kasalubong na SUV ang sinasakyan nitong motorsiklo pasado 10:00 kagabi. Sa investigasyon ng pulisya, patungo sana sa bahagi ng Don Ramos, Batangas City ang SUV na minamaneho ng isang Alan Gutierrez, 40 anyos at residente ng Ibaan, Batangas nang mangyari ang insidente. Sinakop umano ng driver ng SUV ang kabilang linya ng kalsadang binabagtas ng biktima na naging sanhi ng insidente. Pag-swerve niya sa opposite lane, nabangga niya yung motosiklo na nananakbo sa kabilang linya. Malaki yung silidad na maaaring napapikit dahil di umano itong driver ng SUV ay nakainom. Agad na nilapatan ng paunang lunas ng mga rumesponding otoridad ang biktima at dinala sa pagamutan. Sa kasamaang palad, binawian din ito ng buhay sa ospital. Abot-abot naman ang panghihinayang at pangungulila ng mga kaibigan at kaanak ng biktima sa nangyari. Hustisya ang kanilang hiling para sa kaanak. Talagang mahal naman akong batang at napakabait siya akin. Sana naman mabagyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Kami tulungan na nakakabaka kay mga apo. Sana naman itinima kung at kami kanilang tulungan. Kasalukuyan ang nasa temporary custodial facility ng Batangas City Police ang suspect na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Sinusubukan pang makuhanan ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang driver ng SUV. Paulit-ulit na paalala ng pulisya sa mga motorista.
kung sila ay magmamaneho anumang sasakyan, kailangan ay hindi lang yung sasakyan ang nakakondisyon, gayon din yung ating katawan, pag-iisip, kailangan ng kondisyon dahil kung hindi ay maaari tayong maaksidente. At lalong-lalo sa lahat, huwag tayong magmamaneho ng nakainom. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 15 pasahero matapos mahulog sa kanal ang sinasakyang van sa Mauban, Quezon. Ang driver ng van nakaidlip habang nagmamaneho ayon sa investigasyon ng pulisya. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Hindi na natuloy ang dapat sanay outing sa Cagbalete sa Mauban, Quezon. Ang magkakaanak mula sa Pasig City nang madisgrasya ang sinasakyan nilang van na hulog sa kanal sa tabing highway ng Barangay Concepcion ang nirentahan nilang sasakyan dahil nakaidlip umano ang driver nito. Napansin na raw ng mga sakay na nagpapagewang-gewang ang sasakyan bago pa mangyari ang aksidente. Galo sa iba't ibang bahagi ng katawan at bukol ang tinamo ng 15 pasahero nito. Bali, habang nabiyahe sila, sinasabihan daw nila yung driver na kung gusto magpahinga or matulog, ay matulog muna. Nakalabas na rin mula sa ospital ang mga sugutang biktima. Sinisika pang makuhanan ng salaysay ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang driver ng van at mga sugutang pasahero. Pero ayon sa Mauban Municipal Police, sinagot na ng driver ng van ang gastusin sa ospital ng mga pasahero. Bali, nagkausap na po yung magkabilang panig. Sinagutan naman po nung van yung mga kanyang mga pasahero. Ipinapayo ng mga otoridad sa mga motorista na mamahinga muna saglit kung nakakaramdam ng antok para maiwasan ang anumang uri ng aksidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, walang nagbabadyang sama ng panahon o bagyo na posibleng makaapekto sa bansa ayon sa Pag-asa. Pero patuloy na maging alerto dahil may tsansa pa rin ng ulan sa ilang lugar. Makakaapekto sa bansa ang hanging amihan at easterlies. Ang amihan ay malamig at tuyong hangin mula Siberia o mainland China, habang easterlies naman ay mainit at humid na hangin galing sa karagatang Pasipiko. Bukod sa dalawang weather systems, posible rin ang localized thunderstorm sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque, Palawan at Romblon. Posible ang malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, pati ang ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Mainit na sinalubong si Miss Universe Philippines Michelle Marquez D ng mga taga-suporta. Samantala may bagong pinaghahandaang historical action drama ang GMA Network para sa 2024 na Pulang Araw. Narito ang report ni Hazel Alviar. Game na nakipag-selfie si Michelle Marquez D sa mga fans sa sumalubong sa kanya si airport sa kanyang pagbabalik bansa matapos ang gayang laban sa Miss Universe 2023 sa El Salvador. Nagpasalamat din siya sa mainit na pagtanggap ng mga ito sa kanya. Hanggang sa huli ay hindi binigo ni Michelle ang kanyang mga taga-suporta dahil kasabay ng kanyang pag-uwi ay ang pag-anunsyo ng Miss Universe na siya ang national costume winner base sa mga nakuhang boto sa Miss Universe app. Matapos naman ang tagumpay ng historical portal fantasy series na Maria Clara at Ibarra, isang bago at malaking historical action drama ang pinaghahandaan ng GMA para sa 2024, ang Pulang Araw. Pagbibidahan ito ni Barbie Forteza, David Licauco, Sanyo Lopez at Alden Richards. Umani naman ito ng sari-saring reaksyon sa netizens. Samantala ngayong Lunes, mahuhuli na kaya ni Pretty ang ginagawang panluloko sa kanya ni Hector. At dahil sa kanyang paghihinala, kukumprontahin na ni Nanay Alma si Elias tungkol kay Black Rider. Ang mga sospetsang yan makukumpirma na mamaya pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 28 days na lang, Pasko na.
At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.